Kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng bachelor's degree, ano ang pipiliin po ninyo? Ang traditional college na aabutin ng 4 or 5 taon? O ang ETFP kung saan maaaring makredit ang inyong years of work experience at maaari nyo na lamang matapos ang degree sa loob lamang ng 6 na buwan hanggang 1 taon? So mukhang madaling sagutin po ang tanong na yan, di ba po? Pero ang totoo po ay hindi po. Dahil halos araw-araw, may mga natatanggap akong messages na nagsasabing, Sir, nalilito po ako. Dapat po ba ako mag-ETF or mag-enroll na lang sa regular na college? At may iba namang nagtatanong na mas maganda po ba ang ETF kaysa sa traditional college? At meron ding nagsasabi na kapag ETF graduate ba, pareho lang ba ang diploma? Baka kasi iba ang tingin ng mga employer. At ang isa sa pinakamarami kong naririnig, shortcut lang ba ang ETF? So kung isa ka sa mga nagtatanong ng mga yan, huwag mong i-skip tong video na to dahil pag-uusapan natin kung ano talaga ang pinagkaiba nila, ano ang strengths ng bawat isa, at ano-ano ang mga misconceptions tungkol sa ETF. At higit sa lahat, tutulungan kitang malaman kung alin ba talaga ang mas bagay para sa sitwasyon mo. Pero gusto ko lamang pong linawin na ang video na to ay hindi para sabihin na mas maganda ang ETF kaysa sa traditional college, or kaya naman mas maganda ang traditional college kaysa sa ETF. Dahil magkaiba po ang layunin ng dalawang ito. At sa pagtatapos ng video na to, sana ay malinaw na sa'yo kung alin ang tamang path para sa iyong educational journey. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So dito po sa channel natin, pinag-uusapan po natin ang lahat tungkol sa ETF. Mula sa qualifications, requirements, application process, tuition fees, at mga schools na nag-o-offer ng ETF. Hanggang sa mga tips at guides na makakatulong po para mas maging madali ang inyong application. So kung gusto mong magkaroon ng bachelor's degree gamit ang iyong work experience, siguraduhin mong nakalike ka sa video na to at i-click mo na rin yung subscribe button ng ating channel at huwag mo pong kakalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga ETF videos. At kung may kakilala kang OFW, supervisor, team leader, warehouse staff, teacher, office employee, or kahit sinong matagal na nagtatrabaho at pangarap pa rin makapagtapos ng college, i-share mo na rin tong video na to sa kanila dahil baka ito na ang information na matagal na nilang hinahanap. So bago po natin alamin ang pagkakaiba ng dalawa, gusto ko munang pag-usapan natin kung bakit nga ba maraming nalilito pagdating sa ETF at traditional college. At sa tingin ko po, meron pong 3 pangunahing dahilan. At ang una pong dahilan ay hindi pa rin kilala ng maraming Pilipino ang ETF. Dahil kapag sinabi mong college, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay iyong regular na pumapasok sa classroom, may quizzes, may exams, may assignments, at 4 na taon or higit pa ang gugugulin bago makapagtapos. Kaya noong unang beses nilang marinig ang salitang ETF, mapapasabi na lang talaga sila ng, may ganito pala, pwede palang makredit ang work experience. Legal ba talaga to? At honestly, hindi mo rin talaga sila masisisi. Dahil kung hindi mo naman talaga ito hahanapin or walang magkikwento sa'yo tungkol dito, malamang ay hindi mo rin talaga malalaman na may ganitong programa pala ang Commission on Higher Education. At ang pangalawang dahilan naman po ay ang daming false information na kumakalat online. Tulad na lamang ng mga nagsasabing bayad lang ang ETF, na binibili lang ang diploma sa ETF, at mayroon ding nagsasabi na hindi tinatanggap ng employer ang ETF graduate. At sa totoo lamang po, kapag baguhan ka pa lang at puro ganitong information ang nababasa mo, ay talagang malilito ka at hindi mo alam kung alin ang paniniwalaan mo. At ang pangatlong dahilan naman po ay maraming tao ang nag-aakala na pareho lang ang ETF at traditional college. Pero ang totoo po, magkaiba po ang paraan nila. Magkaiba ang target nilang students at magkaiba rin po ang approach sa pagkuha ng bachelor's degree. At ayun po mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Pero para mas maintindihan po natin ang pagkakaiba nila, unahin muna nating balikan kung ano nga ba ang traditional college. So sa tingin ko po, halos lahat tayo ay familiar na rito. Dahil ito po ang nakasanayang sistema ng pag-aaral sa Pilipinas. Na pagkatapos mong makatapos ng senior high school or ng high school noon,
ngayon, ang susunod na hakbang ay mag-enroll sa college or sa isang university. Pipili ka ng course, pipili ka ng school, magbabayad ng tuition fee kung private school or minsan ay libre kung sakop ng government programs. Pagkatapos nito, magsisimula na ang pagiging college student mo. May regular kang schedule, may professors, may classmates, may quizzes, may recitations, may assignments, may group projects, may midterm, at may finals. Pero syempre, hindi po mawawala din ang thesis or capstone project sa ilang courses. So sa madaling salita po, dito mo unti-unting natututunan ang lahat ng knowledge at skills na kailangan sa napili mong propesyon. So kung magiging teacher ka, dito mo aaralin ang iba't ibang theories of learning, classroom management, lesson planning, assessment, at marami pang iba. Kung engineering naman ang kukunin mo, magsisimula ka sa basic mathematics, sciences, hanggang sa specialized engineering subjects. Kung business naman, aaralin mo ang accounting, marketing, management, finance, economics, at iba pang foundational subjects. So, ibig sabihin, sa traditional college, nagsisimula ang halos lahat sa iisang linya. Kahit may trabaho ka na or wala, kahit marami ka ng experience or wala pa, dadaan ka pa rin sa curriculum ng school. At wala naman pong mali doon. Dahil iyon po talaga ang layunin ng traditional college. Ang turuan ka mula sa pundasyon hanggang sa maging handa ka na sa iyong napiling career. At sa loob po ng maraming dekada, ito ang naging standard pathway ng milyong-milyong Pilipino para magkaroon ng bachelor's degree. Pero habang tumatagal po, may isang problema na napansin ng gobyerno. At ang problemang ito ay ang patuloy na pagdami ng mga Pilipino na hindi nakakatapos ng college. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil ayaw nilang mag-aral, kundi dahil kinailangan nilang unahin ang trabaho. May mga naging breadwinner, may mga nagkaroon ng pamilya ng maaga, may mga OFW na kailangang mangibang bansa, may mga empleyadong piniling magtrabaho muna para masuportahan ang kanilang mga magulang o mga anak, at habang tumatagal, dumadami ang kanilang work experience. Umaangat ang posisyon, nagiging supervisor, nagiging team leader, nagiging manager, nagiging trainer, pero may isang bagay pa rin ang kulang. At iyon ay wala po silang bachelor's degree. At alam naman po natin ang realidad. At ang realidad na ito ay kahit gaano kakagaling sa iyong trabaho, may mga kumpanya pa rin na bachelor's degree ang isa sa pangunahing qualifications para sa promotion or pag-apply sa mas mataas na posisyon. Kaya dito po pumapasok ang isang programang ginawa para sa mga taong marami nang natutunan sa actual na trabaho. At iyon po ay ang ETIAP or ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So isa po itong programang kinikilala ng Commission on Higher Education or ng CHED. At ang pangunahing layunin po nito ay kilalanin ang mga kaalaman, kasanayan, at competencies na natutunan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang aktwal na trabaho at iba pang learning experiences. Napansin po kasi ng gobyerno na hindi lahat ng learning ay nangyayari sa loob ng classroom. May mga taong hindi man nakapagtapos ng college pero ang kanilang experiences ay may 10 taon na, 15 taon na, or 20 taon na silang nagtatrabaho sa kanilang industriya. So sa loob po ng mga panahong iyon, marami na po silang natutunan. Marami na silang na-handle na projects, nakapag-attend na ng iba't ibang trainings at seminars, nakapag-manage na ng mga tao, nakapag-desisyon na sa mga sitwasyong hindi itinuturo sa libro, at sa madaling salita, may competencies na silang katumbas ng ilan sa mga itinuturo sa college. At iyon po ang gustong kilalanin ng ETIAP. Pero gusto ko lamang pong idiin ang isang bagay na hindi po ibig sabihin na dahil marami ka ng experience ay automatic graduate ka na. So hindi po ganun ang ETIAP. Sa katunayan po, may proseso po itong sinusunod. Kailangan mong mag-submit ng iba't ibang documents. Kailangan mong ipakita ang iyong employment history, mga trainings, mga seminars, mga certifications, mga awards, mga accomplishments, at higit sa lahat, kailangan mong patunayan ang iyong work experience ay tumutugma sa competencies ng kursong gusto mong kunin. Halimbawa na lamang po kung ang trabaho mo ay nasa logistics, warehouse operations, dispatching, transportation, or supply chain sa loob ng maraming taon, hindi ibig sabihin na pwede ka nang kumuha ng kahit anong bachelor's degree na gusto mo. So hindi po pwedeng sabihin na supervisor ako sa warehouse kaya gusto kong kumuha ng Bachelor of Science in Nursing. So hindi po ganun ang sistema. Ang trabaho mo ay kailangan
kailangang may malinaw na connection sa kursong ina-applyan mo. At iyon po ang dahilan kung bakit may assessment ang bawat applicant. So bakit kailangan pa ng assessment? So simple lamang po ang sagot. Dahil hindi po pare-pareho ang work experience ng bawat tao. Halimbawa po, pareho kayong 10 taon nang nagtatrabaho bilang supervisor. Pero magkaiba ang inyong actual responsibilities. May supervisor na ang trabaho ay puro scheduling lang. May supervisor namang involved sa budgeting, training, quality assurance, performance evaluation, decision making, at operations management. So magkaiba po ang competencies na nade-develop nila. Kaya hindi po sapat na sabihin, 10 years na akong nagtatrabaho. So ang mas mahalagang tanong pa rin ay kung ano ang ginagawa mo sa loob ng 10 taon na iyon. So ito po, mas simpleng explanation. So parang ganito lang po sa ETIAP. Isipin mo na lang ang dalawang tao. Si person A ay natutunan ang lahat sa classroom. Si person B naman ay natutunan ang halos parehong skills sa actual na trabaho. So pareho po silang marunong. Ang pinagkaiba lamang po ay ang paraan kung paano nila natutunan ang kanilang competencies. At ang ginagawa po ng ETIAP ay sinusuri kung ang learning na nakuha mo sa trabaho ay katumbas ng learning outcomes na inaasahan sa bachelor's degree. So kung oo, maaari po itong makredit. Pero kung kulang naman, doon po pumapasok ang susunod nating pag-uusapan. So paano naman kung may kulang? So ito po ang hindi alam ng karamihan, na hindi dahil ETIAP applicant ka ay guaranteed nang makakagraduate ka. So may mga pagkakataon na sasabihin ng school, may kulang ka pang competencies. So kapag nangyari po iyon, maaring i-require kang kumuha ng additional requirements. So sa ibang school, maaring additional subjects. Sa iba naman, additional outputs. May mga competency assessments, portfolio revisions, interviews, o iba pang academic requirements. Kaya mali po ang paniniwalang magbabayad ka lang tapos graduate ka na. So hindi po ganun sa ETIAP. Dahil sa ETIAP po, merong proseso, may evaluation, at kailangan mo talagang maipakita na handa kang ma-awardan ng bachelor's degree. So sa tingin ko po, dito rin nagsisimulang malito ang maraming Pilipino. Na kapag narinig po nila ang salitang experience, iniisip nila na iyon lang ang magiging basihan. Pero ang totoo po ay hindi po. Ang experience po ay simula pa lamang. Dahil kailangan mo pa ding mapatunayan na ang experience na iyon ay may kalidad, may lalim, at may kaugnayan sa kursong gusto mong kunin. Kaya nga may mga applicants na naa-approve at mayroon ding hindi muna naa-approve. At may mga iba namang pinapabalik muna pagkatapos makompleto ang ibang requirements. So ibig sabihin po, hindi pare-pareho ang magiging resulta ng bawat applicant. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa tanong na marahil ay hinihintay ng marami. Mas madali ba ang ETIAP kaysa sa traditional college? So ang sagot ko po rito ay depende sa kung sino ang tinatanong mo. So kung ikaw ay isang working professional na halos 15 taon nang nasa industriya, malamang ay mas masasabi mong mas practical ang ETIAP. Pero hindi ibig sabihin na madali ito. Sa katunayan, marami akong nakausap na nagsabi, "Sir, akala ko madali lang ang portfolio." Pero noong ginagawa ko na, doon ko na-realize na napakarami palang kailangang ihanda. At ang iba naman ay nagsasabing, "Sir, mas nahirapan pa ako sa pagre-recall ng lahat ng achievements ko kaysa sa inaasahan ko." At totoo naman po iyon dahil kapag 10 taon or 15 taon ka nang nagtatrabaho, hindi mo na basta-basta maaalala ang lahat ng trainings, seminars, certificates at accomplishments mo. Kaya ang ETIAP ay hindi madaling daan. Mas tama pong sabihin natin na isa itong ibang daan. Ibang daan na kung saan ginawa para sa mga taong matagal nang natututo sa kanilang propesyon. So ngayong naintindihan na natin kung ano ang traditional college at kung ano naman ang ETIAP, siguro mas madali na nating pag-usapan ang pinaka-main topic ng video natin. At ito ay ang ETIAP versus traditional college. Kung alin ang mas mabilis, alin ang mas flexible, alin ang mas mura, at kung pareho ba ang diploma. So dito ko na po tatapusin ang video natin. At kung nakatulong po ito sa inyo, huwag niyo pong kakalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga ETIAP videos. At kung may mga kakilala ka pa po na matagal nang nagtatrabaho, na nangangarap pa ring makakuha ng bachelor's degree, i-share mo po itong video sa kanila. Dahil baka hindi pa po nila alam na may ganitong educational pathway na maaari nilang i-explore. At kung may tanong ka pa po tungkol sa ETIAP, i-comment
nyo lang po yan sa baba dahil malay mo, ang tanong mo ang maging topic natin sa ating mga susunod na videos. So maraming salamat po sa inyong panonood and see you in my next vlog.